Uy, may bayad lang 20,000 euro. 50,000 euro. Daw man tayo pupunta sa Stark. We need 3. Akala ko, manual yan siya na naka-ready na pala talaga yan siya. May packages na siya. Ito yung front leg ng isa sa mga deer na nahunt ni Nicola. And yung taba niya talaga guys is hindi talaga namin siya kinakain. Kasi yan ang itsura dito ngayon guys. Hi John! Oh, ito na ang libre ni Carlos guys. Gigantic daddy. Ciao! Happy day oh. Ang ganda na. Hello Ray guys, good morning. May dala ako ditong mga boxes guys, dalawang ganito. Ang laman nito is cassava cake kasi nagluto ako ng cassava cakes. Hindi naman namin maubos yung lahat guys. Kaya bibigay namin yung iba kay Carlos and Elisa para makakain din sila. So on the way na kami doon. Sobrang tagal ko na silang hindi nakikita guys. Mga 1 month na rin mahigit. Yeah, 1 month. Kahit na malapit lang kami dito guys. Kasi alam nyo naman kapag mga busy ka guys. Kasi may mga kanya-kanyang trabaho. May kanya-kanyang diskarte sa buhay. Kaya hindi kami nagkikita. But we keep in touch. We keep on sending messages all the time. And nagkakamustahan kami. So ngayon, dadaan lang namin itong mga kasama sa kanila para makatikim din sila. Tapos today namin sana matapos ni Nico yung floor doon sa kwarto namin guys. So bibili tayo sa Stark ngayon ng vinyl flooring. Kailangan namin ng 3 boxes pa nun kasi kulangan pa siya. So yung doon na sa may cabinet na side, yun na yung last part na kailangan lagyan. Actually nagpunta din kami kahapon. Daddy look, oh, they already harvested some of the forest in here and they did harvest. So yun, konti na lang. So hopefully matapos na talaga siya. Tapos ang next na naman na project namin is yung kwarto ni Anika, yung flooring doon sa kwarto ni Anika guys. Kasi floor mat din kasi yung nakalagay doon. So para mas warmer siya, lalagyan din namin siya nung vinyl tiles or yung vinyl flooring. Tapos kahapon pala guys is nag-inquire kami, nag-window shopping kami ni Nico for a new kitchen. Kasi guys, yung kitchen namin ngayon, though ni-renovate naman namin yun, hindi siya, it's a working kitchen but hindi siya ganun ka practical for us guys na tatrabaho. Kasi wala kaming dishwasher and hindi siya naka-integrate ba. Basta wala kaming masyadong storages. Kaya kailangan namin siyang ayusin. Carlos place is here. Kalimutan na ni Nico. Ngayon, focus niya is pumunta na ng Lahati kasi bibili nga ng gamit. Tapos, ayun, nag-window shopping kami. Kinuna namin ng picture yung itsura ng kitchen namin ngayon and video. Pinakita namin doon. Tapos, gagawan nila ng planning. And hindi namin alam magkano. So, hopefully, magkaroon kami ng pera para napagawa namin yung kitchen namin, guys, na maging, siya, suitable for us, guys. Kasi kailangan namin talaga ng mas maayos na kitchen compared to what we have as of the moment. Hello, salamat sa cassava cake. Uy, Dong, tumabak ka na, Thank you sa Dong. sponsor. Char? Uy, may bayad lang 20,000 euro. 50,000 euro. Send ko na lang sa iyo. Dong, may nagtanong sa akin, Dong, ba? May work ba daw sa Finland? Meron naman, basta masipag lang. Basta masipag lang. Pero i-invite ko pa rin sila na pumunta dito o hindi? Nag-iisip. Pero ano kasi yan parang... Depende, no? Oo, talagang... Depende sa profession. Sa profession, talagang talaga dito. Mas mahirap Pero kasi ngayon. okay naman pag-try nila, pero... We cannot assure them. Assure na talaga. Di kagaya before. Oo, No. talagang Kasi ngayon mas mahigpit, no? Mahigpit ngayon kasi nagbabago yung rules ng Finland. Oo nga, o, di ba? Kaya, Carlos na antay nagsabi. muna. Antay muna, Huwag guys. magmadali. Tama. O, sige, kainin mo na yan. Lagay mo sa microwave or painit mo muna. Oo. Na. Salamat. Tig-isa kayo ni madam. Oo. Iltas yung... Oo nga. Hindi ko na disturbo yun. Alam mo naman yan, natulog pa yan. Kaya, sama sana ako.
Bukas na lang. Oo, sige. Salamat. Bye! Ingat dong! Salamat. Gusto niya sana sumama guys. Kaso nga, mabilis lang kami doon kasi bibili lang sa Stark ng tiles. Tapos babalik din. So baka mamayang hapon, alis na naman kami ulit. Or kaya bukas. Kasi nga may pasok din sila bukas. So baka bukas ng hapon. We don't know yet. Tingnan natin guys. Basta yung purpose talaga namin ngayon na pagpunta ng Lahati is hindi gumala, is para ano lang, bumili lang talaga nung gagamitin namin para sa sahig namin. So ngayon lang daw yung off niya. Pero bukas meron naman siyang school. So ayun. Bukas na lang. So dito na tayo guys. Diyan tayo pupunta sa Stark. So dito na tayo guys sa Stark. So marami silang different colors, but we prefer, same lang naman ang price, but we prefer the lighter color, yung ganito na color. Oak din siya, pero white oak. This is like the really thing that's there's like Yeah. seal these. Yeah. Yan guys. So tag 33.20 siya. Pero ang per package niya guys is 71 euros and 5 cents per pack. Is it white? Yeah. Are you sure? White oak, yeah. We need to check this. Yes, last time you guys picked the wrong box. We need 3. 3. It's okay if there's uli maranan because we can use it in Anika's room. But I just think that it should be stored somewhere. Yeah. Right there. Yeah, but we will do Anika's bedroom this week as well. Next week. Yeah. Okay. So, 3 boxes, guys. Kailangan natin para matapos yung sa bedroom namin. Tapos, pag may extra, doon na sa kwarto ni Anika. Itong Stark, guys, mga for construction talaga siya or for renovation. Tapos, meron din silang mga ASEAN tuntiya dyan or yung mga experts. Pwede mong mapagtanungan. So, ito yung different kinds of listar. Yung mga edges ba nilalagay nga sa flooring. There are different types. I want the white one. Maybe the white one, Daddy, then we don't need to paint it. In there, oh. It's over there. Dito kami bumili guys instead sa Bauhaus kasi dito yung nirecommend ng tito ni Nico. Daming options. That one, Daddy, oh, it has already like cut edges. Cut, so this one. Mutta tää laitetaan niin kuin not stand, dapat laitetaan niin Yeah. Meron din pala sila ditong packages, guys, o yung panggawa ng sa sauna, yung mga upuan sa sauna. Dito pala talaga nila binibili yan. Kasi yung tito ni Nico, guys, construction worker siya, pero retired na siya. But he's still making houses. Dito pala talaga yan binibili. Akala ko, manual yan siya na, naka-ready na pala talaga yan siya. May packages na siya, i-assemble na lang. Gallery, guys. Ninyo yung nasa harap ko. Ito yung front leg ng isa sa mga deer na nahunt ni Nico last year, guys. And ang gagawin ko dito is i-debone ko siya. Hirap kasi na lutuin na meron siyang bone. Mas gusto ni Nico na wala na siyang bone. Kaya i-debone na lang natin to. And gagawa ako ng parang karistos pero hindi. Kasi lalagyan lang natin siya ng mga very simple ingredients na meron kami dito sa kusina. So, i-debone ko muna to. Tapos papakita ko sa inyo guys kapag natapos ko na.
Ito na guys yung karne, yung ibang parts na sobrang daming litid is ibibigay na lang namin yung kay Timo. So, ipapan fry ko lang to guys. Meron pa konting water pero that's okay. Mag-evaporate naman yan. Yung karne na iba guys na sobrang daming litid talaga. Sobrang matigas kasi yun. Ayaw ni Nico. Kaya bibigyan namin siya kay Timo. Lulutuin namin para sa kanya. And ito lang yung i-consume namin. So, ipapa-evaporate ko lang yung water nito sandali guys. Tapos, ipapan fry natin siya sa butter kasi wala to masyadong taba. Alam niyo naman yung deer, hindi siya ganun ka mataba. And yung taba niya talaga guys is hindi talaga namin siya kinakain kasi wala talaga siyang lasa. Iba yung lasa ng taba ng deer. Itong deer meat pala guys, almost parang same siya ng baka ba or ng chicken na kapag niluto mo siya magtutubig siya. Kaya ipapa-evaporate ko muna yung tubig nito para mamaya kapag nilagyan ko siya ng butter, diretso na lang siya magpa-brown ng meat yung butter natin. Itong karne nito guys is hindi siya malansa. Wala siyang anggo, hindi kagaya ng kambing. Mas masarap ang lasa nito guys. Sobrang masarap and kakaiba din talaga siya compare sa reindeer meat. Yung reindeer meat naman, meron siyang kind of smell but hindi siya ganun katapang. So, ang ginagawa pala ni Nico ngayon dito sa bahay guys is inaayos niya yung aming floor pa. As in, sobrang gulo ng aming bahay ngayon. Ayan. Yan ang itsura dito ngayon guys. So, doon na lang sa part, sa likod ng cabinet na to ang nilalagyan ni Nico. Tapos, lalagyan na siya nung border sa gilid. And, tapos na guys. Maano na siya, malagay na namin itong cabinet dito. And, mabalik na namin sa ayos yung mga gamit. As in, sobrang kalat talaga dito. But that's okay. Mutta Issa aika suositella. Minä suosittelen tätä. Mikä suositellaan? Suositellaan. Like you did this one? No, tätä suositellaan, että on like this is like a good material to do the floor. Ah, yeah. And So on. I prefer to use this vinyl flooring. Yung pinuputol yan you don't ni Nico need na to have maliliit. a professional to do this. This is very quite simple. As more along your You know how to floor cut and is measure. for me, and where to start. For me, I start like a left to right, but this is the right to left. And Nico is cutting this one into small pieces so it will fit in our garbage bin. So, hindi siya yung mahaba na piece. So, konti na lang guys. Ito na lang ang lalagyan dito na side. Yan na lang oh. Yun. Yun na lang. Tapos na siya. Lalagyan na lang siya ng lista or yung border. Kasi yung doon sa kabila nalagyan na siya. So, nabalik na namin yung cabinet doon. Konti na lang talaga matatapos na. Yung ating karne guys, sa karistos, ang nilalagay talaga is bacon or pork fat. Pero wala akong bacon guys. Di butter ang ilagay natin para maluto natin to. Hopefully maluto natin to agad guys. Kasi meron kaming isang equipment na kukunin doon sa bahay ng tito ni Nico. Nalagyan natin ng maraming butter para masarap. Pan-fry lang natin siya sa butter guys. So, lalagyan din natin to guys ng maraming sibuyas. Itong mga sibuyas guys is nanggaling to sa garden. Ayan. Tapos, kapag nag-brown na yung sibuyas guys, para na siyang bistik, no? Ayan, no? Para na siyang bistik yung itsura niya.
Pag nag-brown na yung sibuyas, lalagyan natin siya ng tubig para palambutin natin itong karne kasi hindi pa to malambot. Medyo may pagka-firm din kasi yung karne ng deer guys. And if I remember right, ito yung malaking deer yata na nahantin ito. Kaya pag old na, pag matanda na yung karne, medyo matigas din talaga siya. Lagyan din natin to ng pepper guys. Tapos salt. Kunti lang. Ang bango na. Hindi ko pa nga nalagay yung anong pagbasa nito guys? Hindi ko ma-pronounce. Worcester sauce. Worcester sauce. Basta ito. Hindi ko mabasa. Hirap man itang twister man na sauce. Uy. Pero yung Caristos guys, wala siyang ganitong klaseng sauce. Pero lalagyan ko lang siya nito kasi nga hindi talaga ito Caristos. Invento ko lang to and sobrang gusto ko kasi talaga yung flavor ng sauce na to. Hala, pukpok pa more. Tapos na siniko guys, nilalagyan na lang ng border yung walls. Ayan. So, ito, malapit na rin ito matapos guys. And nilagyan ko pala to ng 2 dahon ng bay leaves para mabango. Tapos ito na yung ating sauce. So, lalagyan na natin siya. Nagluto na rin pala ako ng mashed potato guys. Kasi masarap ito i-pair sa mashed potato. Kahit ipalaman lang to sa tinapay guys. Favorite namin to. Ayan. Sobrang bango guys. Mga unta. So, yan na yun guys. Tapos na tayo. Evaporate ko lang ng konti yung mga sauce na naiwan dyan. And that's it. Tapos na. So, wala na akong dinagdag na iba. Salt, pepper, tapos yung Worcester sauce, sibuyas, yung deer meat, tapos 2 dahon ng bay leaves. Tinanggal ko rin guys yung dahon ng bay leaves para hindi na magtaka si Nico na kakainin niya ba o hindi. Ayan. This is our lunch guys, mga unta. Grabe humot kayo. Nauna tao kay napamilakawon. Hey guys! Hi Jong! Hi. Nasa Bus Burger kami guys. Carlos treated us for dinner. Oh, diba? Yaman na si Don Carlos. Punta kayo ng Finland guys. Manglibre kayo kay Don Carlos. Oh. Dahil no, mga dukha kasi kami ni Elisa. Ano tayo rin, mga mukhang pagkain. Si Carlos. Oh, sisiw lang kay Carlos dahil. Basang sisiw. Sisiw lang ang mga libre. Thank you, John. Kasunod na libre ani dong kailan? Ay, birthday pa lang to, di ba? Wala pang Pasko, New Year dahil na. Tapos sa next year, graduation pag iday. Tapos, wedding pag yun, no? Daming celebration para kay Carlos. Isa-isa lang, pero pwede na. Isa-isa nga, para maraming kain, di ba? Dahil na, tama yun, dong. Ikaw na talaga. Oh, ito na ang libre ni Carlos, guys. Full meat burger, maganda siya, no? Wow. Full meat burger. Kay Anika, guys. Wow. Daddy, your burger is gigantic, Daddy. No, it is. I didn't know that it's so big. So big. Can you even bite it? I think I can feed it. Or maybe I take it whole. Sabi ni mga unta, guys. Thank you, Dong. Kain tayo. Kain tayo. Ano sa'yo, Day? Ay, same tayo, no? Same. Oh, same. Same kami, guys. Same din. Iba lang kami ng Sauce. kastike. Model, oh. Model. Char! Natokmani kami, guys. Kasi sinabihin ko si Elisa. Ayan, Day, oh. Tag 7 na lang yun, oh. 7.99. Ang ganda, di ba? Ang ganda, oh. Grabe, Day, oh. Ang ganda nito. Bumili na ako ng 2 nito kanina, guys. Kung gusto ko pa ng isa pa. Walang plano, nakabili na naman ng bulaklak.
Nami na siya, day, no? Saka, Ang ganda din yan, day, oh. nami na. Nami ba? Ari pa yun. Ayan pa din, oh. Sana lang yung Nalaya yung isang ano niya. bukoy. Isang bulaklak niya. Ito, day, oh, maraming ano, stem. Ito yung andito, oh. Ito, oh, meron pa, oh. Ganyan ko lang. Ang dami, guys. Mura na lang kasi siya. Tingnan niyo yung binili ni Carlos, guys. Nagbangong buhay na siya, oh. Bagong buhay na ako guys. May mga panglinis na, guys. Dati hindi yan siya bili ng ganyan. Sabi niya, okay pa ko, te. Okay lang yun, te. Hinahanap. Kaya ngayon, kailangan nakikina-check siguro ng kanyang girlfriend ba. Very good, dong. Very good. Good morning, guys. So, natapos na finally ni Nico. Ayan na, oh. Nalagay na ni Nico yung cabinet dyan. Pati yun. And meron kami ditong machine. Ito is yung pangkat ng, yung border nga, guys, para maging even siya. I really don't know how to use that one. Pero hiniram namin yan sa tito ni Nico. And may dalawang bintana dito sa kwarto, guys, na hindi pa siya napinturahan. Pipinturahan natin to ngayon. So, ito yung magiging trabaho ko. And tatanggalin muna natin tong kurtina para malabahan. And yeah, let's try to clean outside. The weather is so gloomy. Ayan, Daddy, you take this curtain, Daddy. I can't reach it myself. Ayan. So, let's try to paint our windows. Clean it a bit. Welcome sa aming magulong bahay, guys. Sobrang gulo. Tingin mo na may tsura. Yung isang window doon, guys, na paint ko na. So, ito naman ang isusunod ko. Kung kaya pa today, yung isang window na andoon. Kasi yung nasa color, likod ng color gray na yan na blinds. Window din yan. And kailangan din siyang pinturahan. So, dito, na-paint ko na siya. Naging maliwanag na yung itsura niya. Kailangan na lang tanggalin yung painter's tape kapag natuyo na talaga. Ayan. So, this looks much better now. Itong shelves ito kailangang linisin. Marumi ang sahig natin kasi dito nagka-cut din si Nico. Pero ito naman yung isusunod ko. Ayan. Itong bintana na to. Tapos kulang kami ng painter's tape. Hanggang dito lang. So, bibili kami today. Sa Tokmani. Siguro. Ayan. Pero, maganda na siya, guys. Yung doon sa kabila. At least, malinis na siya. Tapos, yung curtain. Pinatanggal ko rin kay Nico. Kasi pinalabahan namin. Nilabahan pala ni Nico, guys. Ayan. But, dandahan matatapos din. And, kami ay pagod na. But, it's okay. Kasi sa amin naman to. Kami naman natitira dito kaya okay lang, di ba? Tsaka wala kaming pera, guys, pang bayad na diyan. Kasi tawag ka na. Magpatrabaho ani ba? Tanan lang to na dali. Kaya kami lang ang magawa-gawa, guys. Kung pwede naman na kami lang ang gumawa, kami lang ang mag-DIY. Pero kung hindi kaya na kami, guys, ayun ang ipatrabaho namin. But for this, it's okay. Konting touch up lang. And that's it. Pero alam niyo ba, itong bintana na to, guys, kailangan to palitan talaga. Lahat ng bintana dito sa bahay. But we don't have money for that now. Kasi, yung kinalculate ni Nico, wala nang dikit sa skin ko. Kinalculate ni Nico, lahat ng bintana dito sa bahay, kailangan palitan. It will cost us 3,000 euros mahigit. And we don't have that budget. But yeah. Ayan na. Huh? Are you tired? No, not really yet. Almost done? This With the is- lista? This is ready. That corner, So we can I move need the bed to- there then. make like a some filler. Filler. Okay. Yeah, you will see it that the walls in this house is not equal. Kasi itong lista ang tawag dito, guys. Ewan ko anong tawag dyan sa Filipino. Ito yung nilagay dito sa gilid. Yung parang border ba. Makita mo na meron siyang space.
Kasi hindi talaga pantay ang walls dito. Maganyan guys, basta mga lumang bahay, hindi talaga magpantay ang bintana, ang mga ang mga walling. But that's okay. We'll try to manage what we have, and okay naman so far. Nalabalik na pala nini ko yung mga doon, mga baggage, mga luggages. So, papatuloy ko lang to na i-paint itong bintana na to. Hindi siya matatapos kasi nga kulang tayo ng painter's tape. So, paparating na rin si Ani kagaling ng school and kakain yan. Pagkatapos na yung kumain guys is punta kami ng store para bumili ng painter's tape para pagpatuloy yung maglalagay ng pintura. Ayan lang. So, yung machine na yan guys, yan yung ginagamit ni Nico for copying. We have this manual machine too, but I think that it's not expensive, €30, but I don't need that anymore else. So After this, after this, so it's better to borrow. yeah. Yeah. So, ito na siya, oh. Ganito ang magiging result niya, guys, ba? Magiging ganito. Yan. So, pa-punch pa yan nila ko, guys. So, ito na yung pako niya, guys. Yung chuk, 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 chuk. Parang stapler lang siya. So, mas maganda yung trabaho. Yan. Konti na lang doon na lang sa side. Tapos na arrange na namin na maayos tong kwarto namin. Tapos doon na naman kami sa kwarto ni Anika. Nag-aayos after. I think in Anika's room, it will be much faster na because it's much smaller. You know, I think too. What do you call that machine, Daddy? We call it Jirisaha. Jirisaha. How is it working with electricity? Battery? Tässä on batteri. Ah, there's battery. Just mitä tässä täältä puolelta. Walang ligo, guys. After na magpintura, tingnan niyo yung kamay. Dito kami ngayon sa Lami, guys. Bumibili kami ng tires kasi kailangan ko nang palitan yung gulong ng aking sasakyan. So, yan na. Bagong studded tires para sa winter. Actually, yung tires ng sasakyan ko ngayon, guys, is naka-winter tires na siya. Pero, yung luma siya na winter tires. So, pwede mo siyang gamitin ng summer. Pero, hindi na siya pwedeng gamitin for this coming winter. Kasi nga, luma na talaga siya. And, nung chinek ni Nico the other day, nagkakaroon na siya ng konting bulging. So, very important na palitan siya for us to avoid any accidents. And, bukas is, we are planning to go to Helsinki kasi may bibilhin kami. Kaya, mas mabuti na magpalit ng tires, guys, kasi few weeks ago, nagkaroon ng malaking accident dito sa Finland, which may mga 50 cars ang involved sa accident na yun dahil sa slippery road. Hindi naman nag-snow that time, but the thing is, nagkaroon ng frost. During night time, nagkaroon ng heavy raining, and then in the morning, nag-frost, guys, ang road. So, nagkaroon ng slippery road and 50 cars ang na-aksidente dun. And for us to avoid that one, kasi during that time, hindi pa naman pako or require na magpalit ng winter tires. Para sa amin lang, especially for me that I'm driving going to work by myself, I need to have proper tires. So, bumili na kami ngayon and ipapalagay namin yan today doon sa friend ni Nico, guys. Pwede naman si Nico, but kailangan kasi yan siyang lagyan pa nung wala kasi yan siyang bakal. Yung gulong lang yan, guys, yung rubber lang. So, lalagyan siya ng rubber later.
So mamaya magkakaroon ako ng bagong winter tires sa sasakyan ko. And actually this is cheaper guys. This is nabinili namin dito. Mga 200 lang ang nabayaran namin. So mas mura siya. How much we paid? 260 euros. This is same like usually 590 euros. Why it's new cheaper? new one because this is like the tire base. They That's just metal. erase the old surface and they put like a. It's like a. And those put the- same like It's like put the shoes a new pohja. the same like the one we do in Philippines. Like we can remove the outer part of the Yes, tire. yes, this and is then one. then put the like a. Yeah, because actually the ring of my tire, is it ring what you call that when the metal part is still very good guys kasi bago pa yun. You know, and problem of this, it can be maybe last for like still next week for the about like for the weather. It's fine, but this old tire has been some like a Bulging. bulge. It may So- be dangerous. It can be last weeks, 2 weeks, 1 month, or it has explode when we reach home. So kailangan talaga siyang palitan. Ayun. But in here there is no like a vulcanizing shop like Yeah, same like in Philippines. and nobody not like a Päivystä in the highway. Yeah, that's You true. need to go to You somewhere. need to make an appointment and everything. That's why it's necessary na you need Actually, to be ready. for next tire changing time is next week, and I call my friend that he has this tire machine. Okay, so we can change it. So I call here at the back that hey, is it fine if I just come to you guys buy the tires and I turn them on the wheels like other place? Yeah, just come here. That's good. Yeah. Okay, So so we we- go on our next location. Next location, guys. I think in Helsinki I don't know if there's a place like this in Helsinki where you can buy like tires like this one. I think there is. Mun mielestä I think tää uusi S-rengas niin they sell that for like other places too. And one what is good, it's local money what is stay here on the local Yeah. for this like For local business. for local business. Example, this guy is running this farm. That's true. It's good to help local business. So the economy in the province area, guys. Alam niyo, papatuloy siya. It's Economy will not die. It's same like you guys when we was in the Philippines we stop every You stop every stores Every and store. buy like kakanin and buy some kind of like snacks. Yeah, ganun talaga. Tinatangkilik ko talaga guys yung mga local na mga tawag nito, mga businesses. Kasi mahirap din na mag-close sila. they give like a warranty. They also have like taku. They have a warranty for this one. Before they said, well, if that's broken because there's a runko se old like a tire. It's made by old. Of course, they make it only for like a good tires what they like using like again. But never know. But just said that if you have problems, just come here. They teach it free. That's good. So ngayon guys, papalitan na natin yung gulong. Na naman tayo doon sa friend ni Nico. Nandito na kami guys sa friend ni Nico. And hindi na ako makababa ng sasakyan kasi tinaasan nila yung sasakyan. May phone call kasi ako kanina kaya hindi na ako nakababa. But it's okay. Dito na lang ako sa loob ng sasakyan habang pinapalitan nila yung gulong ng car. Pwede naman si Nico ang magpalit guys. But the thing is, wala kasi siya nung machine kung saan ilalagay yung rubber na yun doon sa metal ring ba tawag dyan. So, kaya nag-ask siya ng help dito sa friend niya guys. And it's a good thing na meron siyang sariling talyer din dito sa bahay niya. And sobrang ganda ng bahay nila guys, as in color blue. And meron silang habit house doon. Oh. Ang cute tingnan. Anyways, sa wakas today mapapalitan na ng tires and it will be safe for me to travel going to work. Hindi na ako mag-aalala guys kapag biglang mag-snow na
dito sa Finland. Or biglang maging slippery yung road. So, yun lang naman for today. And we'll update you guys with our life later on dito sa countryside. Salamat sa inyong lahat sa patuloy na panonood. And we'll see you again next time. Hey, hey!